Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pakialamera pala kayo Yung anak niyo nga hindi ako pinipigilan, kayo pa? Naku, umalis na nga kayo at huwag niyo pakialaman ang buhay namin! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang kapabayaan ay di dapat masumpungan sa isang magulang, lalo na sa ginang ng tahanan. Pagkat ito'y magbubunga ng pagkawasak ng kanyang sambahayan. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Diding sa ating dunang sa kanyang panahon. Sa letrang O, kalbo! Ay! Bingo! Bingo na naman ako! Ano ba yan? Panalo ka na naman? Ang laki na natalo ko sa'yo, Diding. Ikaw talaga eh. Talo ka. O ganun talaga ang buhay, mga kasama. Araw nyo noon. Ngayon naman ay araw ko, ha? Siya. Alis na ako! Bakit aalis ka na? Ikaw naman, Titing. Lurin mo naman kami kahit sa beses lang. Ano ba kayo, Nora? Berto? Iniwan ko na sa kapitbahay yung anak ko. Yung anak namin ni Lucas. Tsaka kanina pa ako dito Kanina pa rin kayo talo. Bakit ba? Pagagalitan ka ba ni Lucas? Pag nalaman nagbingo ka? Ako? Magagalitan niya? Takot lang nun sa akin. Yabang nitong kaibigan ko. Porke maganda. Ano? Talaga? Kaya nga patay na patay sa akin si Lucas. At kahit alam niyang ginagawa ko, tumatahimik lang yun. Takot lang siya mawala ka, ha? Ay, oo talaga. Hindi naman kami kasal At magagawa ko siyang iwan kapag nagkamali siya. Ayan. Salang ko na yung sinaing. Puti na lang wala pa si Lucas. Na-text nga. Para ulam na lang yung bibilihin niya. Ay! Ikaw na pala. Ano dala mo? Kanin na tulam. Binili ko sa karinderya ni Allen si Mang. Bumili ka ng kanin? Ay, pamihira. Dapat pala hindi na ako nagmadaling magsaing. Nang dumating ako dito, wala ka pa Ha? Kaya bumili na lang ako. Ay, dumating ka na pala kanina. Okay. Bukas ganyan na lang ang gagawin mo, ha? Ha? Bumili ka na lang ng makakain natin bago ka umuwi dito. Para hindi na ako mahirapan magsaing. Ginawa mo na ba sa kapitbahay si JR? Oo, nandun na sa kuna at naglalaro. Ay, pupunasan ko nga pala yun. Ikaw na mag-ayos yung mga binili mo, ha? At tingnan mo rin yung nakasala ko sinaing para mapunasan ko naman si Junior. Ay, kayo pala, Nay. Napasal kayo. Dinalaw ko kayo ng apo ko. Dinalang ko tuloy kayo ng nilagang baka. Nalaman ko kasi sa pinsan mo na 2 araw ka na raw na hindi nakakapasok sa trabaho. May sakit ka raw. Oo nga ho Naulanan ho kasi ako, pero mas maayos na ang pakiramdam ko ngayon. Salamat po sa ulam. Makakahigop ako ng masarap na sabaw. Kung bakit naman kasi hindi ka man lang maipagluto ng asawa mo? Kahit man lang instant noodles, pagluto ka para may mahigop kang sabaw. Marami kasi siyang ginagawa, Nay. Maraming ginagawa. Ikaw nga to naglilinis at naglalaba sa inyo. Ang sabihin mo wala siyang ginagawa kundi magbingo, magtong eats. Naglilibang lang, Nay. Pwede ba? Huwag mo nang pagtakpan ng babaeng yun. Tulad ngayon, may sakit ka. O, nasaan siya? Ano? Andun sa Naroon! Nakita ko sa bingguhan ni Poneng! Nay naman.
ayoko sanang sabihin to sa'yo. Dahil ayoko masaktan ka. Pero anak, hindi nakabuti sa'yo ang pakikipaglibin mo sa kanya. Tingnan mo ang katawan mo, ang payat mo na. Dahil nga pinababayaan niya kayo ng aking apo. Sabihan mo naman siya magbago. Sinasabihan ko. Pero nagagalit siya eh. Jesus, At yun ang ayaw ko. Natatakot akong iwan niya ako. Ay, Diding! Kala ko hindi ka na makakarating eh. Patuloyin mo muna ako. Ang init sa labas. Ay, oo nga pala. Oh, pasensya na. Halika na, pasok ka na. Bakit mo naman sinabi na akala mo hindi ako makakarating? Kasi sabi mo, may sakit si Lucas. Oo nga, meron naman siyang gamot. Kaya niya na yun. Sa bagay. Yung anak niyo. O, di nasa kanya. Sa bahay lang naman siya ngayon eh. O, di siya mag-alaga. Bilib talaga ako sa'yo. Kayang-kaya mong pasunurin si Lucas. Mhm. Tara na. Para mabot tayo sa jackpot. Uy, sigurado ka bang malaki yung tatamaan sa bingo doon sa kabilang baryo? Oo. Piyesta dun eh. Ah, Pero syempre dapat malaki rin yung puhunan mo. ay, walang problema doon. Hindi ko muna binayaran yung bahay namin para may magamit akong pansugal. Ano? Oh, Iiwan mo ditong pamangkin ko? oo, kuya. Sandali lang ako. Magbibingo ka na naman. Naman naglilibang ako eh. Kuya talaga, oo. Hindi, kailan ka pa ba magbabago? Dalaga ka pa, ganyan ka na eh. Yan ang natutuhan mo sa pakipagbarkada sa mga babaeng sugarol dito sa baryo natin. Naman, oh. Wala, Sige na, wala. kuya. Alagaan niyo na si Junior kasi wala yung kapitbahay ko na tumitingin sa kanya eh. Sandali lang ako. Pasalamat ka, mabait si Lucas. Kung ako yon, pinamusarga ko na yung uso mo at pinipit ko na rin yung kamay mo. Kuya. Tignan ko lang kung magsugal ka pa. At saka maraming ginagawa asawa ko. Walang mag-aalaga sa anak mo. Laura, hindi ako makakasama. Naku, sayang naman. Ang laki ng tayaan ngayon. Baka manalo ka. Wala akong pera. Ulang pa sa mga utang namin yung sinahod ni Lucas. Di gawan mo na lang ng paraan para makasama kita. Magbenta ka. O kaya magsanla ka. Benta? Oo. Ay, sige, sige. Itong TV namin, bibenta ko. Para meron akong puhunan. Total, hindi naman nagagamit ito eh. Dahil lagi akong wala rito. O tayo na. Huwag na tayo mag-aksaya ng oras. Ay, Nanay Maring, kayo pala. Wala po si Lucas eh. Ako naman huy paalis. pwede ba tayo mag-usap sandali? Bakit ho? Ano ba yun? Balita kasi na lagi mong iniiwan sa mga kapitbahay ang apo tuwing magsusugal ka. Sana sa akin mo na lamang iwan si JR para mas maalagaan na maayos ang bata. Alam nyo, Nay, maganda sana yung sinabi nyo. Kaso ang layo nyo dito. 2 sakay pa. Mapapagod pa ako. Pero ang pagsusugal, hindi nakakapagod. Abat, Bakit kasi hindi mo na lamang iwan yung bisyo mo? May pamilya ka na. Sila na lang ang asikasuhin mo. Pakailamero pala kayo eh. Yung anak nyo nga, hindi ako pinipigilan. Kayo pa? Nako, umalis na kayo. At huwag niyong pakialaman ang buhay namin! Yes, buisit! Kanina pa ako natatalo. Talagang ganun. Araw ko ngayon, Diding. Wala na akong puhunan. Naubos ko na yung binigay ni Lucas sa akin pang gastos. Magkaroon ka pa. Pautangin kita. Malay mo, makabawi ka. Sige. Talagang gusto ko makabawi. Saan mo nga pala iniwan yung anak mo? Sabi mo wala yung kapitbahay nyo na inuupahan mo. Di kinandado ko yung bahay. Ha? Tulog naman yung bata. Sandali, akin na yung pauutang mo para makataya na ulit tayo sa loob. Sige. Gining! Gining! Ako!
Huwag ka na maglaro! Asar ka naman, Dong. Bigla ka na lang dumating tapos pipigilan mo pa akong maglaro. Oo nga, Dong. Ang laki ng talo nitong kaibigan ko. Kaya nga eh. Aling Nora! Nasusunog ang bahay kasi nila! Ha? Ay, Diyos ko, anak ko. Hindi na ako natutulog sa loob ng bahay. Paring Lucas, tama na yan. Lasing ka na eh. Hayaan mo lang ako, paring Eman. Gusto ko lang makalimot. Kahit pansamantala, malimot ko na namatay ang anak ko dahil sa kapabayaan ng kanyang ina. Huwag ka sana magagalit, pare, no? Matigas kasi ang ulo ni Diding. Lagi naman siyang sinasabihan ng Kuya Mario niya eh. Pero ayaw niya makinig. Pati si Aling Maring na nanay mo, sinagot niya ng pabalang. Inabuso niya ang pagmamahal at pasensya ko sa kanya. Eh, gano'n na nga yun. Wala siyang kwenta. Buti na lang, hindi pa kami kasal. Ha? Anong ibig mong sabihin, paring Lucas? Lucas, bakit nakalabas dito sa sala yung mga maleta mo? Aalis na ako, Diding. Ha? Maghihiwalay na tayo. Hindi, wag naman. Matay na nga ang anak natin, iiwan mo pa ako. Kasalanan mo kaya siya namatay. Lucas, At yun lang hindi ko matanggap. huwag ka naman. Huwag mo akong iiwan. Kailangan kita. Para ano? Para bumuhay sa'yo? Gumasto sa mga bisyo mo? Hindi na, oy. Tapos na ang kahibangan ko sa'yo. Lucas. Mabuhay ka mag-isa. At magtrabaho ka para sa sarili mo. Lucas! Huwag kang umalis! Lucas! Magkakaibigan tayo. Pero ibang paniniwala namin eh. Naglilingkod kami hindi upang sumikat o para mabawi ang anumang hirap. Ginagawa namin ito dahil mahal namin ang aming kapwa. At para makalugod din sa Diyos. Wala ka palang kwentang lapitan eh. Tama pala si Arthur. Na-under mo asawa mo. Kaya hindi siya sumama sa amin. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Marami ang nagsasabing dapat magkaisa upang umunlad ang bayan. Subalit sino nga ba ang dapat na unang magkaisa? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Florinda sa ating dulang sa kanyang panahon. Okay ba ang dinner natin, Emil, Arthur? Oo, Miguel. Ang dami nga namin nakain ni Arthur. Naku, sigurado mag-iisip na naman ang hindi maganda si Celine kung saan ako naghapunan. Huwag ka na kasi mambabae pa, Arthur. Ay, mabalik tayo sa pinag-uusapan natin, no? Alam niyo kung mananalo ang partidong itatatag natin, ha? Isa ang maaaring umupo sa Kongreso. At maaari pa maging dalawa yun, o tatlo. Depende sa dami ng botong makukuha natin, ha? Parang maganda yan, Miguel, ah. Magiging kongresista tayo. Oh, talaga maganda. Kaya nga kayong dalawa ni Emil ang una kong niyaya dito. Dahil alam ko na gusto niyo rin ang maglingkod sa bayan. At siyempre, habang nanunungkulan tayo, marami din tayong benepisyo. Aba, siyempre naman, ano? Hindi tayo lugi dito, mga kaibigan. Pero, Miguel, kailangan ng malaking halaga dyan. Oo. Basta pag-aasikaso ng mga papeles, sa mga dapat bayaran. At natural, siyempre, sa pangangampanya. Pero huwag kayong mag-alala, ha? Mapapawi rin natin yun, ha? Kaya sumama na kayo rito sa partidong itatatag ko!
Eto nang hinihingi mong tsaa, Emil. Salamat, Florinda. Next week nga pala, tuloy ng medical mission natin sa bayan ng classmate kong si Gladys. Handa na raw ang lahat doon, sabi niya. Okay, hindi na ako kukuha ng appointment sa araw na yon. Mabalik tayo sa ikinuwento ko sa'yo na alok ni Miguel sa amin. Yung tungkol sa party list, ano palagay mo dun? Alam mo kasi, para sa akin, hindi lang naman sa pamamagitan ng pag-upo sa gobyerno, makapaglilingkod sa bayan. Maaaring gawin yun ng tao sa iba't ibang paraan. Naisip ko rin yan. Tulad nitong pagsama sa mga medical mission, isang uri ito ng paglilingkod sa bayan. Tama. Pagtulong at paglilingkod din ang panggagamot natin dito sa murang halaga. Pareho talaga tayo nung iniisip. Mabuti pa sabihin ko na kay Miguel habang maaga na hindi ako makakasama sa party kung gusto niyang itatag. Ano? Hindi ka sasama? Bakit naman? Pinipigilan ka ba ni Florinda? Hindi, Arthur. Nag-usap kami ng maayos. Pinag-isipan namin ang mga bagay-bagay at napagkaisahan namin na huwag na lang sumama. Bakit nga? Dahil nakapaglilingkod naman kami sa pamamagitan ng aming mga pagsama sa mga medical mission at panggagamot sa murang halaga. Tumutulong din kami sa isang grupo na nagbibigay ng free online consultation. Pero, parang Emil, mas maganda kung magiging congressman ka. Yung perang inilalabas natin sa paglilingkod, babalik din sa atin. At may tubo pa. Hindi pala tunay ang paglilingkod na hangad niya. Ano? Arthur. Payag ka na. Pasensya na ha. Ha? Pero buo ng pasya namin. Hindi na kami sasama. Sayang naman kung hindi natin makakasama si Emil sa partido. Ayun, malaki maitutulong niya eh. Nanghihinayang din ako eh. Pero, mas nakinig siya sa asawa niya eh. Minsan kasi yung si Emil, na-under ni Florinda eh. Talaga? O baka naman hindi nyo lang kinausap si Florinda. Hindi ko talaga siya kinausap. Si Emil lang. Ay, okay, sige. Ako kakausap sa kanya. Malay natin. Baka makumbinsi ko siya. Ikaw bahala. Ay, oo nga pala. May pera na akong ibibigay para share ko dito sa partido natin. Oh, good. Good, mabuti. Nagbenta ako ng lupa, Miguel. Oo. Alam ko naman mababawi ko rin ito eh. Oo. Ayos lang, kahit gumastos ako. Oh, napasyal ka, Miguel. Oo. May sadya kasi ko. Wala si Emil eh. Kumuha ng gamot na ipamamahagi namin sa medical mission namin. Okay. Pero actually, ikaw talaga sadya ko. Ako? Yes. Bakit? Ano ba may paglilingkod ko? Si Emil kasi, umayaw lang sumama sa partido namin. Nabanggit nga niya sa akin ang tungkol doon. Ganun ba? At napagkaisahan nga namin na wag na rin siyang sumama. Kasi malaking gastos yun eh. Naku, sayang naman, Florinda. Kasi, actually, babalik din sa inyo yun eh. Higit pa roon. Kung magiging matalino lang siya at mahusay dumiskarte. Pero, dahil umurong na siya, naisip ko na, ikaw na lang ang alukin. Ako? Oo. Miguel, hindi ako interesado sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Sayang naman, sayang. Isa ka pa namang mahusay na doktora. Masaya na ako sa paglilingkod na ginagawa ko para sa aking kapwa. Sa pamamagitan ng aking panggagamot. Pero, ayaw mo bang maging sikat? Anong malay mo, baka maging
Presidente ka rin ng Pilipinas balang araw. Ha? Qualified ka eh. Tulad ng mga unang babaeng naging pangulo natin. Pasensya na. Iba na lang ang alukin mo. Florinda naman, paano namang hindi tayo magkakaibigan eh? Magkakaibigan nga tayo. Pero iba ang paniniwala namin eh. Naglilingkod kami, hindi upang sumikat o para mabawi ang anumang hirap. Ginagawa namin ito dahil mahal namin ang aming kapwa. At para makalugod din sa Diyos. Oh my. Wala ka pang kwentang lapitan eh. Tama pala si Arthur, under mo asawa mo, kaya hindi siya sumama sa amin. Anak, napansin ko mula nang umalis yun si Miguel, naging matamlay ka na. Bakit ba? Nasaktan lang po ako sa mga sinabi niya. Ay bakit? Ano ba sadya ng taong yun? Hinihimok po niya ako na pumalit kay Emil sa partido nila. Ano? Nang hindi ko po siya pagbigyan, nagsalita na siya ng masakit. Loko pala siya. Ano ba sinabi niya? Wala raw po akong kwentang lapitan. At under ko raw po si Emil. Makitid pala utak ng taong yun. At hindi rin po siya marunong rumispeto sa paniniwala ng iba. Tama lang talaga na huwag tayong sumama sa kanila. Emil? Ibang motibo ni Miguel sa pagtatayo ng partido. Oo nga. Ang sariling kapakanan? Sana, Emil. Huwag mo na siyang harapin tungkol sa sinabi niya sa akin. Baka maging magulo lang. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya papatulan. Tama yun. At huwag niyong panghinayangan na nawalan kayo ng ganong klaseng kaibigan. Arthur! Oh, Bakit binenta mo ang lupa nang hindi man lang sinabi sa akin? kailangan ko na kasi ng pera. Kaya minadali ko na. Saka lupa ko naman yun ha. Anong problema? Bakit ka ba ganyan magsalita? Samantalang ako, lagi kitang kinukonsulta sa bawat desisyon ko. Bakit? May babae ka? Tigilan mo na nga yung pagseselos mo. Wala akong babae. O ganon, saan mo ginamit ang pera? Sa partido namin. Tatakbo kong kongresista ng party list. Wala. Okay ka na. Ano? Umalis sa inyo si Celine? Oo. Nagalit siya sa akin dahil lagi ko raw siya binabaliwala sa mga pagpapasya ko. Arthur, huwag kang magagalit, ano? Tama naman si Celine. Dapat kahit babae siya, isinasaalang-alang mo pa rin siya sa mga gagawin at desisyon mo. Sinubukan naman na ba siyang tawagan? Oo. Ayaw niya ako sagutin. Sige, palipasin mo muna ng ilang araw. Baka lumabig din ang ulo niya. Emil, Hmm. Florinda, hindi lang yun ang problema ko eh. Oh, ano pa? Yung partido namin, hindi na-aprobahan ng COMELEC. Ano? Paano ang perang ibinigay mo kay Miguel? Yun ang talagang problema. Dahil sabi niya, nagastos na raw yun. May makuha man daw ako, malaki na nabawas. Parang iniiwasan na nga rin niya ako eh. Nagsisisi ako, nagpadala ako kay Miguel. Ngayon, pati kami ni Celine, nagka-problema. Tungkol ba kay Arthur? Kaya ka nakipagkita sa akin dito sa restaurant, Florinda? Oo, Celine. Maawa ka na kay Arthur. Patawarin mo na siya. Ang dami niya ng problema ngayon. Mas kailangan ka niya. Mabuti sa kanya yon para matuto siya ng leksyon. Celine, mawawasak ang pamilya ninyo kung gagantihan mo ang asawa mo. Gusto mo bang mangyari yun? Florinda. Oo, nagkamali si Arthur.
Pero tayo mga babae, dapat matuto rin tayong umunawa sa ating mga kabiyak. Lalo na sa panahong kailangan nila tayo. Oh, bakit nakangiti ka dyan, mister? Masaya lang ako. Abot-abot kasi yung pasasalamat sa'yo ni Arthur. Dahil napagkasundo mo sila ni Celine. Buti nga nakinig siya sa akin eh. Ang swerte ko talaga sa'yo. Hindi ka lang mabuting ilaw ng tahanan. Ilaw ka rin ang puso at isipan ko na gumagabay sa mga pagpapasya ko. Hindi lamang sa pag-upo sa pamahalaan magagawa ang paglilingkod sa bayan. Ito'y maaaring gawin sa maraming kaparaanan, ninuman, saan man at kailanman, sa kanyang panahon. Na nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin at ang inyong lingkod. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Bakit nagawa sa akin ito ni Tito Leonie? Kung itrato niyo ako, parang hindi pamangkin. Ikinulong niyo ako dito sa bahay. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Nakalulungkot mang sabihin, hanggang ngayon ay marami pa rin ang mga taong mapanlamang, kahit na nga marami din naman ang nagsasabing masama ang ugaling ito. Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Maris sa ating dulang sa kanyang panahon. Talaga! Sinanding, bakit niyo naman po ako sinampal? Dahil hindi ka matuto. Tingnan mo! Minansyahan mo itong mamahaling kong polo! Namansyahan po ba? Kaya ba nagtatanong bang gagang ito? Tingnan mo! Tingnan mo! Ay ko po, Chong! Ano? Nakita mo ng mantya ng polong inihampas sa mukha mo! Ano ba yung ginawang kapalpakan ng babae niya, Nanding, ha? So, yun eh. Nilagyan ng mantya ang mamahaling kong polo! Ha? Ikaw talaga? Gago mo naman! Dapat lang nasaktan ka! Mapanira ka ng gamit! Hindi ko naman po sinasadya, Chong. Chonanding, Teka nga. sorry po. Dahil kaya sa ginawa mo, hindi ka kakain ngayong araw! Po! Hoy, Maris, May iuutos ka ba sa akin, Ate Trutis? natural. Kaya nga kita tinawag. Lagyan mo tong vestido ko. Aalis ako. Oo, ate. Ay, hindi. Teka muna. Linisin mo muna yung banyo para makapaligo na ako. At habang naliligo ako, tsaka mo planchahin yung damit. Sige, ate. Oh, sige ate ka dyan. Eh, bakit nakatunga ka pa? Bilis na!
Binibilang mo na naman ang salaping nandiyan sa vault. Oh, sarap bilangin talaga, oo. Nararamdaman ko ng paulit-ulit na nakaganti na ako kay Rosa dahil na ipagbili natin ng bahay at lupang minanan niya sa tiyan namin sa halagang 4 na milyong piso. Talaga namang nakaganti ka na. Dahil patay na siya. Sumunod na rin siya sa yumaon niyang asawa. Tama ka. At nasa puder na natin ang tanga nilang anak na walang malay sa kabuhayan nilang kinuha natin. May alila na tayo. May salapi pa tayo. Pero ma, dapat ibangko nyo na lang yung malaking halaga niyan. Mamaya manakaw pa yan ni Maris Tito. Ay, sus! Hindi mangyayari yun, ha? Oh. Dahil hindi nakapapasok ang pinsan mo sa kwarto namin. At kami lang naging mama ang nakakaalam ng kombinasyon ng vault na kinalalagyan ng mga pera natin. Tama! Siyempre, iba na rin yung nag-iingat pa. Ibabaan ko din namin to. Pagsawa na akong bilangin. Ay, tulungan na nga kita. Ma, sana mag-out of town naman tayo. Anyway, marami naman tayong pera. Bukod sa pera na yan, nasa inyo pa yung pera at mga alas na nakuha nyo sa bahay ni Tita Rosa. Oo nga naman, Leonie. Kaya mag-happy-happy naman tayo. Nabusog ka ba, Maris? Opo, Mang Tirso. Salamat po, pinakain niyo ko dito sa inyo. Naaawa kasi kami ni Itay sa'yo eh. Inaalila ka na at sinasaktan ng tiyahin mo. Hindi ka pa pinapakain ng tama. Totoo yun. Kaya sabi ko dito kay Danny, total wala naman silang lahat. Pakainin ka dito sa bahay namin. Salamat po ulit sa inyo. Mabuti pa po kayo. Kahit hindi ko kadugo, pinagmamalasakitan ninyo ako. Bakit magalit sa'yo si Aling Leonie? May malaking galit kay Inay si Chang. Sabi ni Inay noon, nagsimula daw ang galit ni Chang sa kanya nang pumanaw ang tiyahin nila na nagpalaki sa kanila. Kasi mas malaki raw yung ipinamana nila kay Inay. Ay, nako. Inggit at mana pala dahilan. Pero mali pa rin na idamay ka ni Aling Leonie. Di po ba, Tay? Oo, anak. O sino na ngayon ang tumatao sa bahay ng mga magulang mo? Ipinagbili po yun ni Chang. Ano? Maging ang pera at alahas ni Inay. Kinuha rin po nila. Dapat pala pag-aralin ka nila. Dahil nasa kanila ang iyong mana. Hi, Maris! Lapit mo na itong kinainan namin ni Mama. Oo, Ate Trudis. Oh, nakatunganga ka na naman. Chang, may sasabihin po sana ako sa inyo. Ano yan? Gusto ko po sana mag-aral sa pasukan. Uy, ang taas ng pangarap, ha? Pwede naman ako makapag-college, ate. Dahil na kay Chang yung pinagbila ng bahay at lupa namin. Pati yung pera at alahas ni Inay. Atrebido. Ba't nga naman po ako sinampal? Buti nga. Wala kang pakialam, ha? Sa lahat ng nakuha ko sa inyo, gagawin ko kung anong gusto ko doon. Pero, Chang, amin naman po yun eh. Sana po, kahit konti bigyan niyo ako para ba makapag-aral ako. Ikaw ba hindi ka ba talaga titigil? Ay, ko ba? Tama naman! Leonie, naiayos ko ng bakasyon natin sa Palawan. Aba, hindi mabuti. Ilang araw ang sinabi mo sa hotel na tutuluyan natin. 3 days, katulad ng gusto mo. Oh, di mainam. Sasabihin ko kay Trude sa maganda na. Para sa makalawa, makaalis na tayo. Paano yung pamangkin mo? Baka nakawin niya ang pera natin dito. O, di ba, humihingi sa sa'yo ng pang-aaral niya. Sa gagawin ko.
hindi magagawang nakawin ni Maris ang pera natin. At mawawala na rin siya sa ating landas. Ako ang bahala. Bakit nagawa sa akin ito ni Tita Leonie? Kung itrato niya ako, parang hindi pamangkin. Kinulong niya ako dito sa bahay habang sila nagbabakasyon sa Manila. Paano na lang ako? Kailangan makalabas ako dito. At kapag nakaalis ako, hindi na ako babalik dito. Total, wala namang pagmamahal sa akin sina Tita Leonie. Dani, Tay, wala pala sa kanila si Leonie at Nanding. paano niyo po nalaman? Nakita ko yung kapitbahay nila. Ang sabi sa akin, kahapon para umalis yung mag-asawa. Kasama si Trudis. Oh, nasan si Maris? Kahapon pa ho siya hindi nakikita. Nasaan na nga kaya ang kaibigan mo? Teka, alam ko na ho. Tatawagan ko po sa cellphone niya. Sandali lang po. Sana'y makausap mo nang malaman natin kung nasaan siya. Hello, Danny. Mabuti tinawagan mo ko. Kahapon pa kita gusto tawagan pero wala akong load. Kahit load, hindi ako binigyan ni Cham bago sila umalis. Ba, nalaman nga ni Itay na wala sila eh. Nasaan ka? Ikinulong nila ako dito sa bahay. Ano? Ikinulong kanila? Oo, hindi pa nga ako kumakain eh. Napakasama nila. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin ni Itay. Hihingi kami ng tulong sa barangay para mailabas ka dyan. Ano, anak? Nag-enjoy ka ba sa bakasyon natin? Enjoy na enjoy, ma. Siguradong maiinggit si Maris sa akin pag sinabi ko lahat ng ginawa natin. Wala nang maiinggit sa'yo, anak. Dahil malamang, patay na sa gutom si Marisa. Ay, wala akong iniwang pagkain para sa kanya. Bakit niya ba gusto mo matay na siya? Mawawala na tayo ng katulong niyan. Hindi, ayos lang yun. Basta ang mahalaga, hindi na makukuha pa sa atin ang salaping nakuha namin sa kanyang ina. Oo nga. Nanding, bakit? Ay, ano nangyayari? Kumapit kayo! Wala tayong preno! Salamat sa tulong ninyo, Danny, Mang Tirso. Dahil sa inyo, nailabas ako ng mga pulis sa bahay na iyon. Ginawa lang namin ng tama, iha. Ngayon, hindi ka na mapagmamalupitan ni na Aling Leonie. At may kaso pa silang haharapin pagdating nila. Dahil sa ginawa nilang pagmamaltrato sa'yo. May tumatawag sa cellphone mo, Maris. Sandali lang po, sasagutin ko. Hello? Opo, ako nga po. Bakit po? Pulis? Opo? Sina Tia Leonie? Nahulog sa bangin? Nakikiramay kami, Maris. Kahit po maraming ginawang masama sa akin si Tita Leonie, nasasaktan pa rin po ako sa pagpanaw nilang lahat. Hindi man lang sila nakapagbago. Siguro, hanggang doon na lang talaga ang kanilang buhay. At maaaring
paraan na rin yun ng Diyos para wakasan na ang iyong kaapihan. Lahat ng kaapihan ay may hangganan, sapagat walang lihim sa Diyos na lumalang. Siya ang nagbibigay ng katarungan sa nilikhang nangangailangan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Minsan, Kuya, ilang taon na kaming tumutulong sa inyo. At saka kung wala namang magagandang katangian si Ken, hindi ko rin siya matututuhang mahalin. Kahit anong gawin mo. Kaya sana naman, huwag mo nang isumbat yun. Para bang gusto mong bayaran namin? Tama na. Kung ayaw mo akong tulungan, di wag! Kalimutan mo na may kuya ka! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong abusado. Tinulungan mo lang at lahat, ikaw pa ang minamasama. Ganito po ang naging karanasan ni May sa ating dulang sa kanyang panahon. Heto yung 17,000 na hinihiram mo, Kuya Danny. Dinagdagan ko na rin ito ng 3,000 para meron kayong panggastos. Bali, 20,000 lahat ito. Uy, salamat, May. Ken, sabi ko na nga ba, hindi niyo ako bibiguin eh. Ang babait niyo talaga. Kuya, dapat lang natulungan ka namin. Dahil kapatid ka ni May. At saka, ikaw yata ang dahilan kaya nagkatuluyan kami nitong maganda kong asawa. Sabi nga pala ni Ken, Kuya, huwag mo na raw bayaran yan. Ang asikasuhin mo na lang ay mapalago yung bubuksan mong negosyo para makabangon kayo. Salamat ulit sa inyo. Mami! Daddy! Oh, Jane, bakit? Gusto ko po sanang dulin itong tablet ko pag namasyal tayo. Okay lang po ba? Huwag na, anak. Para ma-enjoy mo yung mga place na pupuntahan natin. Uy. Okay po. Ang ganda naman ng tablet na yan. Di ako magugustuhan yan ni Junior ko. May, Ken, Kaya, baka naman pwedeng hingin ko na lang yan. Po? ha? Pero, Tito Danny, sa akin po ito. Pasalubong ni Daddy. Ibibili ka na lang nila, Jane. Bigay mo na lang sa akin yan. Kaya ka naman nilang ibili ng mas maganda pa dyan eh. Pero, Anak. Sige na. po, Ibigay mo na lang yan sa tito mo. Ibibili na lang kita ng iba. Oh, ayan ha. May panggastos na tayo. May puhunan pa sa online business na gusto mong pasukin. Oo nga. At may pang-inom pa kayo ng barkada mo. Dahil bukod sa sinobrahan mo ang hiningi mo sa mag-asawa, aba, dinagdagan pa nila. Utak lang yan. Ano ba? At saka marami naman silang pere. Hindi nila ito ikahihirap. Pero
nakakahiya pag nalaman nila yung mga ginagawa mo. Nasa abroad pa man si Ken. Tinutulungan na tayo ng kapatid mo. Dahil nga natanggap ka sa trabaho. Ngayon naman, binigyan ka pa ng malaking halaga. Tayo lang naman ang nakakaalam nito eh. Siguro naman, hindi ka magsusumbong dahil para sa atin din tong ginagawa ko. Ang gusto ko lang naman sana, Danny, mukhang ano na yung paglalasing. Kaya ka naalis ang mga naging trabaho mo dahil dyan. Makitid ang utak ng mga naging boss ko. Hindi marunong makinig sa katuwiran ko. Libangan ko lang naman ito eh. Kaya ikaw, huwag mo silang gayahin. Huwag mo akong pakialaman. Oh, Ken, eto na yung merienda natin. Uy, sarap niya na. Ginatan. Luto ko yan dahil alam ko magugustuhan mo. Tara na, kumain na tayo habang mainit pa. Oh, sige. Si Jane. Meron na akong naitabi para kainin niya pagdating galing sa school. Oh, kumusta naman yung grocery natin? Ayos naman. Malakas. Kaya hindi ako nangihinayang na hindi na bumalik pa sa abroad. Ay naku, talagang hindi na ako papayag na umalis ka pa, ha? Sapat na naman yung kabuhayang naipundar natin. Ito na lang ang ating palalaguin. Opo, Mrs. Naalala ko, ano ba yung sasabihin mo sa akin? Yung kuya ko, tumawag na naman. Wala na raw silang makain ng pamilya niya. At malapit na rin maputulan ng tubig at ilaw. Ganun ba? Oo. Di bigyan natin ng groceries. Tulungan na rin natin sa ilaw at tubig. Nakakaawa naman kung mapuputulan sila. Nakakahiya na nga sa'yo eh. Para naman kasing umaabuso ng kuya ko. Bakit mo naman naiisip yun? Ay noon pang tinutulungan na natin sila. Pero hanggang ngayon hindi pa rin siya makabangon. Hindi makahanap ng trabaho. Malay natin, baka mapalago niya ang online business na binuksan niya. Kaya magtiwala pa rin tayo sa kanya. Kaya nga masaya kami ni May, Jonathan. Dahil maganda ang takbo ng mga negosyo naming mag-asawa. Hey. Lalim ng buntong hininga mo, ha? Anong problema? Yung tiyan ko, yung nagpalaki sa akin. O bakit? May sakit ba? Wala naman. Lagi ko rin silang tinutulungan. Kahit nung nasa ibang bansa pa tayo. Kaso nabisto ko eh. Kaya pala sila nagigipit dahil lulong sila sa sugal ng mag-asawa. Ha? Oo, kinausap ko sila ng maayos. Na huwag naman ganun. Dahil masamang libangan niyang sugal. Babaon ka niyan sa hirap. Abay, nagalit pa sa akin eh. At katakot-takot na sumbat ang sinabi nila sa akin. Naalala ko tuloy yung kapatid ni May. No. Matagal na rin namin tinutulungan. Sabi ni May, pakiramdam niya, parang sumusobra na yung kuya niya. Sabi ko naman, bigyan namin ng chance. Baka naman this time, makabaho na siya sa negosyong binuksan niya. Nakita niyo na ba ang business niya? Alamin niyo rin yun. Dahil baka nga inaabuso na kayo ng mga tinutulungan niyo. Eto na ang kape mo. Bakit parang inis ka? Papaano po? Lasing ka na naman kagabi. Sa halip na asikasuhin mo yung online business na sinalihan mo, wala. Nakatenga lang yung mga product mo. Tuloy hanggang ngayon, kapos pa rin tayo. Pati pambayad sa school ng mga anak natin, wala ka maibigay. Naku. Oo nga pala. Bayaran na nga pala ng matrikula ng mga bata. Amo, pupuntahan ko si Ken mamaya. Siya naman ang hihingan ko ng pera. Ano? Danny naman, hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Matagal na tayo umaasa sa kanila. Remy, wala akong dapat ikahiya sa kanila. Kapatid ko si May. At yun namang si Ken, malaki utang na loob nun sa akin. Hindi niya makakatuluyan si May kundi dahil sa akin.
Torpe yun si Ken eh. Hindi pa gwapo. Kaya kung hindi ko siya tinulungan sa kapatid ko, hindi siya tatanggapin nun. Pero mali pa rin na samantalahin mo ang utang na loob niya sa'yo. At saka isa pa, hindi naman sila nagkulang. Tumigil ka na. Babayaan mo lang ako sa diskarte ko. Wala si Ken, Kuya Danny. Ah? Dinalaw yung mga biyanan ko. Ay, sayang naman. May sasabihin sana ako eh. Bakit ano ba yun? Bakit hindi mo na lang sabihin sa akin? Kasi, alam mo, May, walang-wala na kami. Kaya sana, Hihingi ka ng tulong. oo sana eh. Kumusta na ba yung online business na binuksan mo? Ano nang balita doon? Wala ka man lang na ikukwento sa amin. Ano naman eh, hindi pa kumikita. Napapagod na nga ako sa kaasikaso eh, pero wala pa rin eh. Talaga? Kaya pala kahit isang post mo tungkol doon, wala ako nakita. Kuya, sana naman, tigilan mo na yung paglalasing. Para makapokus ka sa pagbangon nyo. Sino makatindila nagsabi sa'yo na naglalasing ako? Hindi ko ginagawa yun. Galing ako sa inyo kahapon. At narinig ko yung pag-uusap nyo ni Ate Remy. Kaya hindi ka makapagkakaila sa akin. Kuya, walang buting maitutulong sa'yo ang paglalasing. Ang hirap sa'yo. Minsan ka lang nakatulong, ang dami mo na sinabi. Alalahanin mo dahil sa akin kaya kayo nagkatuluyan ni Ken. Minsan? Kuya, ilang taon na kaming tumutulong sa inyo. At saka kung wala namang magandang katangian si Ken hindi ko rin naman siya matututuhang malin kahit na ano pang gawin mo. Ay, sana naman, wag mo nang isumbat yun. Para bang gusto mo pang bayaran namin Tama na. Kung ayaw mo akong tulungan, di wag! Kalimutan mo nang may kuya ka! Dami na nainom ko Doon sa bahay ni Pare Merto. Buti na lang. May pera siya. Kaya nakatoma kami ng gusto. Kaya lang, naantok na ako Dito na lang ako matutulog. Di na ako papasok sa kwarto namin ni Remy. Di ako, bubungangaan na naman ako. Pag nakita lang lasing ako. Dito na lang ako matutulog. At nagtalo pala kayo ng kuya mo habang nasa probinsya ako nila inay. Ay, hindi ko na kasi natiis na hindi sabihin sa kanya. Lahat ng narinig ko sa pagtatalo nila ni Ate Remy. Pinayuhan ko rin siya. Sabi ko, tigilan na yung alak para makapokus siya sa pagbangon nila ng pamilya niya. Kaso, nagalit pa. Kalimutan ko na raw na may kuya pa ako. Sabi lang niya yon dahil mainit ang ulo niya. Dahil nga nabuko ang mga ginagawa niya sa atin. Kinahiya ako sa iyo dahil sa ugali ng kapatid ko. Asawa mo ko, May. Kaya hindi ka dapat mahiya sa akin. Mommy? Daddy? Oh, Tumawag po si Tita Remy sa phone. bakit? Bakit daw? Si Tito Danny raw po. Oh. Nasa gasaan. Ano? Oh, Diyos ko! Ang kapatid ko! May... Salamat dumating kayo. Ate Remy, kumusta na si Kuya? Hindi pa siya nakakamalay. Ang sabi ng doktor, kailangan daw magising na siya para masabing ligtas na siya sa panganib. Ano ba nangyari, ate? Bakit nasa gasaan siya? Nakakahiyaman sa inyo.
Suga pa kasi sa alak yan si Danny. Yan ang dahilan. Kaya madalas siya matanggal sa mga pinapasukan niya noon. Kagabi, nag-inuman sila ng barkada niya si Merto. At sabi ng mga nakakita, natulog daw sa kalye si Danny. Kaya nahagip ng humagibis sa motor. Nakita ba nila yung plaka nung nakasagasa? Tumulong ba? Hindi. Hindi. Tinakasan ng asawa ko. Kuya, kumusta ka na? Eto, masakit pa ang katawan. Kasalanan ko naman eh. Kung hindi ako nagpakalango sa alak, hindi ako madidisgrasya. Kuya. May, pasensya ka na. Kayo ni Ken. Inabuso ko ang kabutihang loob niyo. Patawarin niyo sana ako. Marahil niloob ng Diyos na mangyari ito para magbago na ako ng lubusan. Masaya ako. Dahil namulat ka na sa mga pagkakamali mo, kuya. Asahan mo, tutulong pa rin kami para makabangon kayo. Biyaya ng Diyos ang mga taong tumutulong sa atin. Ngunit sana naman, huwag natin silang abusuhin upang huwag mawala sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Susan Robles, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Wala kang utang na loob! Lorena, tama na. Huwag ka na mag-iskandalo. Nakakahiya sa mga tao. Talaga nakakahiya kayo! Lalo na sa mga anak mo dahil kasama ko silang nakakita sa paglalandian niyo! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga lalaking sinasamantala ang kabaitan ng kanilang may bahay upang patuloy na mabuhay sa kanilang maling kinasanayan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Lorena sa ating tulang sa kanyang panahon. Oh, Chona, kumain ka pa. Niluto ko talagang ulam na yan para sa'yo. Sabi kasi ni Orlan, paborito mo yan eh. Salamat po, ma'am. Pero sobrang busog na ako eh, Ma'am Lorena. Nasira na nga po ang diet ko ngayon. Huwag mo nang pakainin yung chichona. Baka hindi na magka-boyfriend yan kapag tumaba. Sobra naman kayo, sir. Hindi, biro lang. Siya, sige. Kung busog ka na, tanga na. Ma'am, ano po bang occasion at in-invite niyo ako for dinner? Sabi kasi ng sir mo, mahusay daw at tapat kang sekretarya. Kaya naisip ko,
Bilinan ka. Nang ano po, ma'am? Bantayan mo tong sir mo. Pag may babaeng maaligid, sabihin mo agad sa akin. Naghanap ka pa ng kakampi. Cheap boy pala kayo, sir. Ay, oh, no. Nagbago na ako, Chona. Don't worry, Ma'am Lorena. Ako pong bahala kay sir. Isusumbong ko kagad sa inyo kapag may other woman siya. Kuya Jimwell, what can you say about Chona? Maganda siya at mukha namang mabait. Bakit mo naman naitanong? Feeling ko, hindi ganun. Anong ibig mo sabihin? Nakanwari lang ang ipinapakita niya sa atin? Oo, para bang napaplastikan ako sa kanya? Venice, hindi tama yan. Wala naman siyang masamang ginagawa. Hinahatulan mo na. Sa'yo ko lang naman sinabi At saka, feeling ko lang naman yun. Ewan ko nga ba kung bakit? Lorena, alis na ako, ha? Dito ka ba magdi-dinner mamaya? Ay, naku, hindi. May kliyente kasi kung kakausapin. Sige, alis na ako, ha? May meeting ako ngayong umaga, ha? Hindi na naman niya ako inalikan. Madalas din siyang ginagabi ng uwi. Ay, ganito siya pag mayroon siyang babae. Sino kaya pinalulukuhan niya this time? Diyos ko, sana naman walang babaeng asawa ko. Sana naman mali hinala ko. Pagod na akong masaktan. Val, sige na naman. Sumama ka na. 3 days lang naman tayo doon. At sagot ko gastos. Sorry, Orlan. Pero alam ko na gagawin mo eh. Isasangkalan mo ako kay Lorena para hindi kanya mahalata sa ginagawa mo. Ito naman, no, para ka namang hindi kaibigan eh. Kaibigan tayo at business partner pa. But not in crime. Val naman. Pare, huwag kang magalit, pero mali ang ginagawa mo eh. Nangako ka kay Lorena na magbabago na. Pero nung ginagawa mo, nakipagrelasyon ka kay... Tama na. Purong kagalit ka. Kung ayaw mo sumama, di wag. Huwag ka nang magsalita parang kung ano-ano. Yun ang dahilan. Kaya kita tinawagan, Chona. Ma'am, wala kayong dapat na ipag-alala. Walang babae si Sir Orlan. Talagang trabaho lang po ang dahilan kaya siya madalas gabi sa pag-uwi. Totoo? Yes, ma'am. Kaya nga po magandang kita ng company niyo ngayon eh. Ay, salamat naman. Yung pupuntahan niya sa Cebu, talaga bang business trip yon? Yes, Ma'am Lorena. Huwag kayong mag-alala. Good boy na po si Sir. At pag may nakita akong babaeng umakit sa kanya, ako po mismo magsasabi sa inyo. Maraming salamat, Chona, ha? Talagang mapagkakatiwalaan ka. Alam niya, Mami, ang saya-saya namin ni Kuya Jimwell ngayon. Kasi sumama kayo sa amin dito sa Batangas. Dapat lang na maglibang kayo, Mami. Hindi yung lagi na lang trabaho sa bayang inaasikaso nyo. Kaya nga sumama na ako dito sa inyo mag-beach, eh. Ang ganda ng beach na to, di ba, Ma? Ay, tama ka, Venice. Yayayain ko nga rito ang daddy niyo pag-uwi niya. Para makabalik tayo dito. Parang wala na kayong inaalala kay Daddy ngayon, ah. Wala na talaga, Jimwell. Nakausap ko na si Chone, eh. At tiniyak niya sa akin na walang babae ang daddy niyo. Ma'am! Kuya Jimwell! Tingnan niyo doon! Bakit? Ha? Ano bang kinagulat mo? Ano yun? Ha? Si Daddy at si Chona?
Ang sweet nila! Ang ganda-ganda mo talaga, John. Talaga ha? Baka naman bola lang yan. Hindi. Sa lahat ng mga nakarelasyon ko, ikaw ang pinakamaganda. Kaya naman loko-loko ko sa'yo eh. Ang sarap lang ng malaya, ano Han? Nagagawa natin ang lahat ng gusto natin. Tama ka. Walang kamalay-malay ang misis mo sa relasyon natin. Mga walang iya kayo! Mga taksil! Lorena, tapos. Ahas ka, Jonah! Ahas! Matapos kita ko ipasok sa opisina ng asawa ko, ito pa ang iginanti mo! Sorry po! Wala ka mo ng dalawa! Lorena, tama na. Huwag kang mag-eskandalo rito. Nakakahiya sa mga tao. Talaga nakakahiya kayo! Lalo na sa mga anak mo dahil kasama ko sila nakakita sa paglalandian niyo! Sumira na naman siya sa pangako niya. Wala talagang isang salita si Daddy. Huwag na kayong umiyak. Hindi naman mababago si Daddy ng mga luha nyo. Pero napakasakit, Jimwell. Lahat ginawa ko para maging mabuting kabiyak ng daddy nyo. Tiniis ko rin na mahabang panahon pambababae niya. Pero bakit hindi pa rin siya nagbago? Sa kabila ng mga sakripisyo ko, ganun pa rin siya. Bakit? Bakit? Tama na po, Mami. Tahimik ang bahay, Parang walang tao. Natawagin ko si Lorena. Sana mapatawad pa niya ako. Lorena? Lorena? Maaga akong umuwi kasi gusto ko mag-usap tayo. Lorena? Ay, yung papel na nasa ibabaw ng TV. Parang sulat, Kukunin ko. Sulat ni Lorena. Sa pagbasa mo ng aking sulat, Malayo na kami ng ating mga anak. Masakit man sa akin. Binibigay ko na ang kalayaan mo. Siguro nga hindi mo na ako mahal. Kaya hindi mo tinupad ang pangako mo magbabago ka. At dapat ko nang tanggapin ang katotohanan yon. Ngayon, galap ka ng malaya. At ako naman, magsisikap na pagalingin ang sugatan kong puso. oh Lorena, hindi mo dapat ginawa ito. Hindi dapat. Lorena, Bakit mo po kami sinundan dito? mag-usap tayo. Maraming beses na tayo nag-usap, Orlan. Hindi ko na mabilang. Maraming beses mo na rin ako nasaktan. Pati na ang mga anak natin. Lorena, please. Isang pagkakataon na lang. Pakiusap, patawarin mo ko. Magbabago na talaga ako. Napatawad na kita, Orlan. Kaya nga natanggap ko ng maluwag sa kalooban. Ang palayain ka. Pero ang makisamang muli sa'yo, parang hindi ko na kaya yun. Huwag. Huwag mong sabihin yan. Huwag. Please. Gusto kong gumaling ang sugat ang puso ko, Orlan. At mangyayari lang yun kung hindi na ako masasaktan pa. Lorena. Mahabang panahon din naman kitang pinagbigyan, di ba? Kaya sana sa pagkakataong ito, ako naman ang siyang unawain mo. Hayaan mo kung matahimik. Hayaan mong gumaling ang sugat ng aking damdamin. Di dapat sagarin ang pasensya ng mahal sa buhay
upang walang pagsisihan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Bobby Cruz, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, at Babes Angeles. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.